Sinong mag-aakala na ang e-bike natin na si Sky ay makakarating sa Dingalan Aurora? Noon ko pa nga pinaplano na pumunta dito pero hindi na natuloy at kung kailan nga hindi pinlano saka naman nakapunta. At ang masasabi ko, sobrang ganda talaga dito sa may Dingalan. Paano nga ba ako nakarating dito sa Dingalan Aurora nang hindi planado? Tara, pag-usapan natin. Ako nga pala si EV Yahimoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Hindi naman talaga Dingalan Aurora ang lakad natin for today's video. Kabanatuan, Nueva Ecija lang ang punta natin para magdala ng mugs at shock sa tropa nating battery builder doon na si Dan Magno. At the same time, kukunin natin yung pangalawang battery na binili natin sa kanya at iiwan ko naman yung nauna para maipaayos, para maiparallel natin yung unang battery sa pangalawang battery natin. Pangalawang biyahe na nga natin papunta dito sa may Nueva Ecija sa Cabanatuan. Pero ngayon solo ride tayo kay Sky, pero isinama ko naman yung kuya ko na meron siyang sariling dalang motor, kaya hindi naman ako totally mag-isa sa rides na ito. Kahit nakapag-picture na tayo dito sa arko ng Gapan City noon, mag-picture pa rin tayo kasi iba yung feeling ngayon. Medyo napapiga at naparatrat nga tayo sa dinaanan nating bypass road kanina at total parehas na rin naman kami nagugutom ng kuya ko. Dahil umalis kami ng bahay nang hindi pa nagbe-breakfast, naisipan ko na habang kumakain makikitap na rin muna ako ng charging dito sa may NWOW Gapan. 20 kilometers na lang naman tong NWOW Gapan papunta sa pupuntahan namin sa Cabanatuan, pero dahil nga sumagat tayo ng takbuhan sa bypass road, makikicharge lang kami dito ng 30 minutes to 1 hour habang kumakain. Hindi kami magfo-full charge. At shoutout nga po sa mga accommodating at friendly staff ng NWOW Gapan. Kita mo naman, pinagtimpla pa nila tayo ng kape. After namin kumain sa isang fast food, bumalik na rin kami agad para magtuloy sa biyahe namin. At this time nga, nabunot ko naman na yung charger ko at ito, ready na kaming umalis. May nakita pa akong black WSP doon na nakaparada sa gilid. Hindi ko alam kung service nila yon ng mga staff or binibenta. Marami nga rin pala silang mga bagong unit dito katulad ng 4 wheels. Again, maraming salamat po NWOW Gapan. At ito nga, diretso na ulit tayo sa ating pagbiyahe. Wala na rin namang isang oras yung biyahe namin papunta sa may Cabanatuan. Pagdating talaga dito sa Nueva Ecija, natutuwa ako sa mga daan kasi malalapad parang highway. Pero dito sa sumunod na daanan na dinaanan namin, hindi ako natuwa. Halos 2 kilometro rin siguro yung gantong daanan na malubak, mabato at maalikabok. At maya-maya pa ngayon nakarating na kami dito kay BJ Autodoc kung saan dito rin nagtatrabaho si Dan Magno na ating battery builder. Pagkadating nga doon ay binaklas na agad namin yung fairings at nagsukat na ng paglalagyan ng ating pangalawang battery. So ito yung magiging lagayan nga natin ng ating pang dual bat at nung natapos na siyang ikabit, ganito na yung naging itsura, nagtapyas tayo sa may compartment. Plano lang sana namin ni Kuya na mag-uwian nung araw na yun kung natapos agad yung battery. Pero late na nga rin kami natapos kaya pinagbabukas na namin ang aming pagbiyahe at this time napag-isipan namin na dumiretso na kami ng Dingalan Aurora. Yang nasa footboard na yan po yung unang battery ko. Ipinatong ko na muna dyan at babaunin muna natin papuntang Dingalan Aurora just in case mabitin tayo sa battery at kung wala tayong mapagcha-chargean doon, meron naman tayong baon. Hindi kasi pa natin pwedeng ipaparallel to ngayon dahil yung unang battery ko is 20S or 20 series. Ito namang pangalawa is 21S or 21 series. Kaya pagbalik namin galing Dingalan Aurora, iiwanan ko ulit to sa aking battery builder. Grabe guys, nakaka-amaze talaga itong mga nadadaanan namin dito kaya hindi ko mapigilang mag-picture at mag-video. At this moment nga, nakarating na tayo dito sa may arko ng Gabaldon at ilang lagpas pa, dito na tayo sa Agilan ng Gabaldon. Another milestone nga ito para sa akin at sa aking e-bike na si Sky na makalibot at makagala dito sa norte nang naka-e-bike lang. Na-enjoy ko talaga yung mga gantong biyahe kasi hindi rin naman maingay ang e-bike sa biyahe. Pagkatapos mafe-feel mo pa yung kapayapaan ng paligid sa mga madadaanan mo. Sa wakas nga rin, nadaanan rin natin yung nagtitrending na daanan dito sa Gabaldon at paglagpas nga namin ng Gabaldon medyo nagutom na kami at meron naman kaming nadaanan na karinderya kaya ito nag-U-turn kami para makaparada, makapag-breakfast na rin sa wakas. Tig-2 kanin kami ng kuya ko, sinigang, Bicol Express at pusit. Sarap talaga. After kumain at makapagpahinga ng konti, ito diretso biyahe na kami at nakarating na kami dito sa may signage ng Dingalan. At syempre hindi natin mapapalagpas na hindi magpa-picture dyan. Pagkatapos rat-rat ulit ng biyahe papunta sa transient house na nakita namin nung gabi pa lang sa Facebook. Ito nga pala ang KKH Transient Dingalan. Nakapag-book kami dito for only 1,600 pesos, good for 2 packs na yon at may libre pang breakfast. Pagdating dito ay nagpahinga na muna kami ng ilang oras bago ulit kami mamasyal para naman may lakas kami at ma-enjoy namin talaga yung view. At ang una naming destination ay ang Pacific View Deck kung saan nasa taas talaga kayo ng bundok at makikita mo yung kagandahan ng kalikasan at ng karagatan. At dito na nga nagsisimula yung matinding ahonan dito sa Pacific View Deck. Medyo
Ipa-fast forward ko na lang para makita nyo talaga yung ahonan na dinaanan namin at kayang-kaya naman talaga siya ni Sky. May mga nakakasabay tayong tricycle na umaahon dito pero nakikita ko mga kargado sila kaya hindi rin basta-basta. Sa pag-akyat nga dito, tumingin ka sa kanan, matatanaw mo na yung dagat. Pag pupunta pala kayo dito, kailangan nyo magbayad ng 300 pesos para sa tour guide. Sulit na yon, lalo na kung grupo kayong pupunta, 300 lang talaga ang babayaran nyo. Nagulat nga ako nung una, kalsada pa yung dinadaanan namin pero maya-maya ito lubak-lubak na ahon at lusong na naman. Yung e-bike natin na si Sky, ito naging dirt e-bike na. Kung may dala nga kayong sasakyan at hindi makakadaan dito, ay sasakay po kayo sa kolong-kolong pero syempre may another bayad yon. May binayaran nga rin pala kaming 20 pesos sa motor for parking. Pagkatapos sa parking ay merong mga 3 to 5 minutes na lakaran at talaga namang masasabi ko na medyo nakakahingal. Dahil Pacific View Deck nga yung pupuntahan natin at mataas siyang lugar, siguradong paakyat din ang iyong mga hakbang. At maya-maya pa nga nakarating na kami, ito yung pinaka-entrance nila at nung makita ko na yung magandang view dito, ay grabe, sobra nawala bigla yung pagod ko. Kung makikita nyo may mga cottage sa paligid, ang purpose pala nun para magpahinga ka muna dahil hingal na hingal ka sa pag-akyat. Pagkatapos, kapag nakapagpahinga ka na, saka mo i-enjoy yung view, maglibot, magpicture at kung ano-ano pa. Sobrang peaceful talaga nitong Pacific View Deck. Malamig at malakas ang simoy ng hangin at talaga namang ma-enjoy mo yung view ng dagat. Hindi ko na nga rin pinalampas na bumaba dito sa bandang baba na to para mas ma-enjoy ko yung view. At kung nagtataka kayo sino kaya nagbi-video sa akin dito, well, yung tour guide po na nakuha namin. Only video at only picture talaga kasi dalawa lang din naman kami ni Kuya sa tour guide na yun. At dahil weekdays nga yung punta namin, kakaunti lang din talaga yung tao dito. Habang ini-enjoy ko nga yung tanawin, parang gusto kong kumanta nung kanta nung Bini na wag muna tayong umuwi. Salamat talaga dahil sa e-bike, napupuntahan ko yung mga gusto kong lugar na puntahan nang wala masyadong ginagastos. Lalo na't hindi naman natin kailangang magpagas, wala ring maintenance sa malalaki at halos libre lang din yung mga charging natin. May available nga din pala silang halo-halo dito for only 60 pesos each. Pababa na sana kami pero buti na lang natanong ko kung merong dikitan dito na sticker. Kaya hindi ko na rin pinalampas na makapagdikit ng sarili kong sticker dito. Sana makita nyo yan kapag nagpunta kayo dito. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Abangan ninyo kung saan tayo sumunod na pumunta nung nagstay tayo dito sa Dingalan, Aurora. Please follow my social media account and don't forget to like and share.